Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Gaudete Sunday. Itong linggong ito ay tinatawag nating Gaudete Sunday. At ano bang ibig sabihin ng Gaudete? Magalak. Magalak ka. Actually, hindi magalak ka, magalak kayo. Second person plural. Imperative. No? So, yun yung narinig natin, At sinindihan natin yung ikatlong kandila ng ating korona ng Adbyento, at napapansin ninyo na ang kulay ng ating pagdiriwang ngayon ay kulay pink o rosas, dahil ang rosas ay simbolo ng pag-asa at kagalakan. No? At yan ang kulay ng Gaudete Sunday. No? Kaya sa araw na ito, yung mga pagbasa natin, ipinapaalala sa atin na dapat na tayong magalak. Malapit na ang Kapaskuhan. Kaya siguro mapapansin ninyo, unti-unti nang nagagayakan ang ating simbahan ng mga dekorasyong pamasko. Pinapaalala sa atin na malapit na ang pagsilang ng Panginoon. Pero sa ating pagbasa ngayon, lalo na sa ikalawang pagbasa, narinig natin na parang nag-uutos si Pablo. Yung sulat sa mga Pilipos, sabi niya, "Rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice." Magalak kayo sa Panginoon lagi sa tuwina. Inulit pa niya, at uulitin ko, magalak kayo. Na pwede nating sabihin, bakit parang inuutusan niya yata yung puso natin? Inuutusan niya yata tayo kung ano yung dapat nating maramdaman. Pwede mo bang utusan ang puso? Pwede mo bang utusan kung ano ang mararamdaman ng puso? Hindi, di ba? Pero yun nga ang punto eh. Ang sinasabi ni Pablo, ang galak o yung joy ay hindi emosyon. Okay? Joy is not an emotion. It is a decision. Okay? Kaya magkaiba po yung galak sa saya. At yung Gaudete Sunday ay tinatawag nating magalak Sunday, hindi masaya Sunday. No? Kasi yung masaya, mababaw. Pero yung galak, malalim na uri ng saya. Nung binati ng anghel si Maria, sinabi ng anghel, "Rejoice, you are full of grace." Ang sabi niya, magalak ka. Hindi niya sinabing, masaya ka, Maria. Sinabi niya, magalak ka, Maria. Bakit? Kasi po yung galak, pwede kang maging joyful even in the midst of suffering. Kahit na hindi perpekto ang nangyayari sa iyong paligid, pwede ka pa rin masaya at magalak. Yung saya o yung tinatawag nating happiness, depende yan kung ano yung nangyayari sa iyong paligid. Kaya nga yung salitang happiness, happy, depends on what is happening around you. At alam natin, mababaw iyon. No? Kasi ibig sabihin, kapag hindi maganda yung nangyayari around you, ibig sabihin, wala na akong saya. No? Kaya nga ang batian natin maligayang kaarawan, maligayang Pasko, hindi masayang Pasko. Kasi kahit na hindi perpekto ang ating Kapaskuhan, pwede pa rin tayong maging maligaya at magagalak. Dahil katulad ng sinabi ko, yung galak ay desisyon. Yun ay nanggagaling mula sa mga bagay na ginagawa natin. At sa ating ebanghelyo, yan yung narinig natin. May 3 tao na lumapit kay Juan Bautista. Ano yung tanong ng 3 tao? Ano ang gagawin namin? What shall we do? Parang tinatanong nila, anong gagawin namin para maging masaya? Para magalak? What shall we do so that we will have joy? 3 bagay din ang isinagot ni Juan Bautista. At 3 salita ang pagnilaya natin. Unang salita, faithfully. Sinabi ni John the Baptist na parang sinasabi niya sa atin, live your identity faithfully. Bakit live your identity faithfully? Parang sinasabi ni John the Baptist, kung sino ka at kung ano yung tinatawag ng Diyos sa iyo, isabuhay mo iyon. Now, napansin niyo, di ba, minsan may mayamang lumapit kay Jesus.
At ang tanong ng mayaman, Guro, ano po yung gagawin ko para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ni Jesus, ipagbili mo ang lahat ng iyong kaharian, ay kayamanan, at sumunod ka sa akin. Yung mga disipulo, sina Pedro, sinabi niya, iwan mo ang inyong tatay at nanay, ang iyong pamilya, at sumunod ka sa akin. Minsan, tinatawag tayo ni Jesus na iwan ang ginagawa natin at sumunod sa Kanya. Pero ngayon, nakita natin, hindi ganun ang ginawa ni John the Baptist. Itinuturo niya sa atin na hindi naman lahat ng pagkakataon sinasabi ng Diyos na iwan mo yung ginagawa mo at sumunod sa akin. Pwede ring mangyari na sinasabi ni John the Baptist, kung nasaan ka, kung ano ang ginagawa mo, gawin mo yan ng mabuti at sa makadiyos na paraan, at ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan at kagalakan. Kaya nga, di ba, nung lumapit yung mga tao, sino ba yung 3 taong lumapit kay Jesus? Yung sabi doon, the crowd, the tax collectors, and the soldiers. Lahat sila ang tanong, ano ang gagawin namin? Hindi sinabi ni John the Baptist na, iwan yung ginagawa nyo at sumunod sa akin. Hindi. Ang sabi lang ni John the Baptist, okay, kung ikaw ay tax collector, huwag kang mangurakot. Be a good tax collector. Kung ikaw ay soldier, sabi niya, gamitin mo yung kapangyarihan mo nang walang pang-aabuso. Be a good soldier. So anong tinuturo ni John the Baptist? Live your identity faithfully. Kung sino ka at kung nasaan ka, manatili ka doon, gawin mo yan sa mabuti at maganda at makadiyos na paraan, ikaw ay magkakaroon ng kaligayahan at ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Minsan, may isang lalaki na lumapit kay Saint Teresa of Calcutta, Mother Teresa of Calcutta. Sabi niya, Mother, what can I do in order to change the world? Sabi niya, ang dami raw kasamaang nangyayari sa mundo. Sabi niya, what can I do so that I can change the evil that is going on in the world? Ano yung sagot ni Mother Teresa? Sabi niya, go home to your family and love your family. Sabi niya, gusto mo bang baguhin ang mundo? Huwag kang sumunod sa akin. Umuwi ka muna sa bahay mo. Doon ka magsimula. Mahalin mo ang pamilya mo. And that will be the start of the changing of the world. No? So yun ang pinapaalala sa atin ni Juan Bautista. Ikaw ba ay isang ama ng tahanan? Maging mabuting ama ng tahanan ka. Ina ng tahanan, ganun din. Whoever you are, whatever you do it in a godly way. Live your identity faithfully. Sabi ni Martin Luther King, no, alam niyo si Martin Luther King, hindi lang yan political activist. Actually, pastor yan eh. So in one of his sermon, sabi ni Martin Luther King, if you are a street sweeper, tagapaglinis ng kalsada, sabi niya, if you are a street sweeper, sweep the street like Michelangelo paints. Sweep the street like Beethoven makes music. Sweep the street like Shakespeare writes poetry. Anong sinasabi niya? Kahit na tagapagwalis ka lang ng daan, walisin mo ang daan na parang ikaw si Michelangelo na nagpipinta. Na parang ikaw si Shakespeare na gumagawa ng mga tula. Na ikaw si Beethoven na lumilikha ng mga kanta. Ibig sabihin, do it in the best way that you can. And then idinagdag niya, do it in a way that the angels in heaven will stop and say, this is the greatest street sweeper God has made. Sana ganun din ang mangyari sa atin, ano? Ano man yung ginagawa mo, nasaan ka man ngayon, sasabihin ng Diyos sa iyo, this is the greatest father I have made. This is the greatest housekeeper I have made. This is the greatest policeman I have made. Ano man ang ginagawa mo, hindi mo kailangang iwan yan.
Do it in a godly way. You will have joy. You will have salvation. So, anong dapat daw natin gawin? Live your identity faithfully. Okay? Pangalawa, share with others fraternally. No? So, sa una, keyword natin, faithfully. Pangalawa naman, fraternally. Share fraternally. Ano pong ibig sabihin ng fraternally? Galing po yan sa salitang Latin, frater. Ang ibig sabihin ng frater, brother or kapatid. So magbahagi ka, ituring mo ang iyong kapwa bilang iyong kapatid. Yan ang sinabi ni John the Baptist sa Ebanghelyo. Sabi niya, ano po ang dapat naming gawin? Anong sagot niya? Yung maraming damit, ibahagi doon sa mga walang damit. Yung maraming pagkain, ibahagi doon sa mga nagugutom. Anong sinasabi niya? Share. Fraternally. Ibahagi mo. Naaalala natin dito, no? Di ba minsan merong isang mayaman sa Ebanghelyo, umani siya, ang dami niyang inani. Hindi na magkasya doon sa kanyang kamalig. Anong sabi niya? Anong gagawin ko? What must I do? Parang yung tanong sa Ebanghelyo. And then, after niya mag-isip, sabi niya, alam ko na. Gagawa ako ng mas mataas na kamalig, ng bagong kamalig, at doon ko ilalagay ang lahat ng aking ani. At ang sabi ng Diyos sa kanya nung gabi, hangal, ngayon ding gabing ito, kukunin ko na ang buhay mo. Kanino mapupunta yung mga itinatago mong iyan? So anong paalala sa atin ng Ebanghelyo? Kapag mas marami pala ang ani, if you have a bigger harvest, don't build higher walls. Build a longer table para mag-share ka. Mas maganda yon. Sa halip na gumawa ka ng mataas na bakod, gumawa ka ng mas mahabang lamesa para ikaw ay makipagkainan at makipagbahagi sa iba. No? Do not just make a living. Be life-giving. Huwag ka lang mabuhay. Sana tayo ay magbigay buhay. Ngayon ay kapistahan ng Our Lady of Guadalupe at siya ang patron ng buhay. Pinapaalala sa atin, hindi sapat na tayo ay nabubuhay. Dapat tayo din ay nagbibigay buhay. Kaya nga, share fraternally. Okay? Kung ano man ang meron ka, ibahagi mo yan. At kapag meron kang ibinahagi, you will have joy. And when you have joy, you will have salvation. Alam niyo mga kapatid, sino ang pinakamasayang tao sa mundo? The happiest people in the world are the givers, not the takers. Bakit? Kasi giving is living. Ang pagbibigay, batas ng buhay yan eh. Giving is living. Tingnan niyo po, pati yung ating paghinga. Di ba, paano tayo huminga? Inhale, exhale. No? Gawin nga natin ngayon, inhale, exhale. Inhale, inhale. Inhale. Mahirap, di ba? Pag ikaw ay inhale ng inhale, mamamatay ka. Di niyo napansin yun? Para ikaw ay mabuhay, anong dapat? Inhale, exhale. Batas ng buhay yan. Giving is living. Hoarding is dying. Kapag ikaw ay nag-hoard, ikamamatay mo yan. And hoarding is also boring. Do you want to be happy? Be giving. Because the happiest people in the world are the givers, not the takers. Ang tanong, what must we do? Sabi ni John the Baptist, share fraternally. Share with others fraternally. Pangatlo, what must we do? Sabi ni John the Baptist, treat others fairly. Ayan, ano? So, una, faithfully. Pangalawa, fraternally. Ngayon naman, fairly. Dapat patas. Hindi tayo nang lalamang. Di ba, merong mga
tax collector, lumapit din kay John the Baptist. Sabi niya, ano pong gagawin namin? Anong sabi ni John the Baptist? Huwag kayong mangungurakot. Huwag kayong magnanakaw. Ngayon, usong-uso na ang pagnanakaw di ba? Nagiging normal na ang pagnanakaw Hindi na tayo nagugulay sa mga magnanakaw. Hinahalal pa nga natin Binoboto pa natin ang mga magnanakaw Pero sabi ni John the Baptist, huwag kayong magnanakaw. Treat others fairly. Yung mga tax collector noon, nangungurakot Sabi niya, huwag niyong gagawin yan. Tapos yung mga soldier, lumapit din kay John the Baptist. Ano pong gagawin namin? Sabi ni John the Baptist, gamitin nyo ang kapangyarihan nyo ng walang pang-abuso. Huwag kayong mananakit. Huwag kayong magkakalat ng, sabi doon, mga maling paratang. Di ba nangyayari yan, yung mga false evidence? No? Nagtatanim ng mga ebidensya para gamitin ko kapangyarihan ko para yung mga kaaway ko mawala. Ayan. So sabi ni John the Baptist, don't use your power to overpower others. Use your power to empower the weak. Ibig sabihin, treat others fairly. Kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan, hindi para ikaw ay maghari-harian. Ikaw ay binigyan ng kapangyarihan para itaas mo yung mga nahihirapan. Hindi para sila ay pahirapan. Okay? 3 salita ang ipinapaalala ng Ebanghelyo. Faithfully, fraternally, fairly. What must we do? Anong dapat natin gawin para magkaroon ng kagalakan at kaligtasan? Live your identity faithfully, share with others fraternally, treat others fairly. Pag ginawa natin yan, tayo ay makakaranas ng gaudete. Hindi lang saya, kundi galak, joy. At kasama ng galak at ng joy, kaligtasan. Amen.